Gabi-gabi bago matulog, kailangang gumamit ng puwersa ang babaeng ito para tanggalin ang patay na balat sa kanyang katawan. Hanggang sa bumagsak ang patay na balat sa katawan, kumpletuhin ang mga gawaing ito. Kailangan ko pang magsuot ng benda, pumunta sa harap ng salamin at masayang sumayaw. Ang makita ang aking ina ay naging ganito. Pagkatapos ng ilang buwan na hindi nakita, natigilan ang dalawang kambal. Nakita ito ng babae at mabilis na ipinaliwanag na siya ay sumailalim sa cosmetic surgery. Aabutin ng ilang araw bago matanggal ang benda, para mawala ang pagdududa ng magkapatid. Binigyan din sila ng babae ng laruan. Noong una, walang alinlangan ang magkapatid at unti-unting naniwala na ang babaeng ito ang kanilang ina. Ngunit nang magtungo ang magkapatid sa isang bodega para maglaro, diretsyong hinayla ng kanilang ina ang nakababatang kapatid paalis doon. Turuan siya ng matibay na aral. Babalaan sila na huwag nang babalik dito sa hinaharap. Dahil dito ay muling nagduda ang magkapatid sa pagkakakilanlan ng babae. Kasi hindi naman ganyan ang pagkatao ng nanay ko. Para linawin kung sino itong babaeng ito na nagsusuot ng benda araw-araw. Kinabukasan, sinamantala ng kapatid ko ang tahimik na gabi para lumabas ng kwarto. Natagpuan ng isang babaeng palihim na tumatawag. Paulit-ulit niyang sinasabi sa phone na ayaw na niyang ituloy ang pagpapanggap. Matapos isipin na ang babaeng ito ay malamang na isang impostor, nagpa siya ang dalawang magkapatid na atakihin at imbestigahan. Kinaumagahan, gumawa ang magkapatid ng isang simpleng kagamitan sa pag-eavesdropping. Inilagay sa kwarto ng babae. Sumunod naman ay sinamantala niya ang hindi pagpansin nito at nagpakuha ng litrato. Nang maingat na pag-aralan ng magkapatid ang larawan ay natuklasan nila na ang kausap ay hindi talaga nila biolohikal na ina. Green kasi ang mata ng nanay ko, at asul ang mata ng babaeng ito. Upang linawin ang sitwasyon, nagpa siya ang magkapatid. Una, sabihin sa iyong ama ang tungkol sa kakilakilabot na kwentong ito. Nakatayo sa pintuan ang babaeng ito na tinatawag ang dalawang kambal sa loob ng bahay para kumain. Natakot ang dalawang bata na buksan ang pinto. Dahil hinala nila ang babae sa labas ay hindi nila nanay. Natuklasan pala nila na berde ang mata ng ina sa larawan, at asul ang mata ng babaeng ito. Matapos maunawaan ang babaeng ito ay tiyak na peke. Mabilis na ginamit ng magkapatid ang kanilang mga telepono para sabihin ito sa kanilang ama. Ngunit sa pagkakataong iyon ay biglang bumukas ang pinto ng silid. Sumunod ay agad namang itinaas ng babae ang kumot. Itanong kung ano ang ginawa ng magkapatid sa huli. Nang makita ang magkapatid ay tumangging magsalita ng anuman. Agad na hinablat ng galit na babae ang telepono. Nais ng dalawang magkapatid na ipagpatuloy at ibalik ang kanilang mga telepono, ngunit direktang inilagay ito ng babae sa hilingan ng karne. Pagkalabas ko ng phone ay nasira ang screen. Tinanong ng nakababatang kapatid ang babae kung ano ang gusto niyang gawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan sila ng babae ng 3 kondisyon. Hindi makakain, hindi makalabas, maaari lamang manatili sa bahay. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Nagpa siya pa rin ang matapang na maliit na kapatid. Natingnan kung ano ang hitsura ng babaeng ito. Kaya palihim siyang pumasok sa kwarto ng babae. Nakita ang babae na naglalagay ngayon ng maskara na nakababad sa mainit na tubig. Biglang nagkaroon ng matapang na ideya sa puso ng kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa pagtanggal lang ng maskara ng kausap, mapapatunayan mo na kung siya ba ang tunay na ina o hindi. Ngunit noong gusto niyang tanggalin ang kanyang maskara, biglang nagising ulit yung babae, dahilan sa mabilis na pagtakas ng kanyang nakababatang kapatid sa kanyang silid. I-lock ng mahigpit ang pinto, ngunit ito ay ganap na walang epekto. Walang sabi-sabing kumuha ng martilyo ang babae at sinira ang lock. Nagmamadaling pumasok at niloko ang magkapatid. Nakita ko ang mabangis na babaeng ito sa harapan ko. Hindi na nakatiis ang magkapatid. Sinasamantala ang dilim para lumabas ng bahay. Magtago sa bahay ng kapitbahay. Noong una akala ko magiging maayos na ang lahat bukas ng umaga. Ngunit sa gabi mismo ng dalawang tao ang natutulog. May kakaibang ingay sa labas. Ang pagpasok pala nila sa lumang bahay ang nag-trigger ng alarm system. 2 pulis ang nakatanggap ng balita at sumugod dito. Matapos malaman na ang kabilang partido ay isang pulis, mabilis na sinabi ng magkapatid sa pulisya ang kanilang naranasan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi umimik ang pulis. Ibalik mo agad sila, lumabas. Nalaman ng babae na umalis ng bahay ang magkapatid at pagkatapos ay nagsumbong sa pulisya. Sa sandaling ito, natuklasan ng pulisya ang dalawang magkapatid. Tingnan mo ang babae ngayon. Natanggal na ang gauze sa mukha. Sa pagharap sa interogasyon ng pulisya, napakalma niya. Agad naman itong nakilala ng magkapatid. Nasuhulan din ang mga pulis ng babae para maturuan siya ng leksyon. Nagpa siya ang dalawang magkapatid na aktibong umatake. Sinamantala niya ang tahimik na gabi, pumasok siya sa kwarto ng babae. Hindi makatulog ang babaeng ito sa gabi kaya uminom siya ng gamot na pampakalma. Ngunit nang unti-unti siyang nakatulog, muling pumasok ang dalawang kambal sa kanyang silid. Maghintay hanggang sa magising ka sa susunod na araw. Natuklasan ng babae ang kanyang sarili na nakatali sa isang waffle iron. Nang makitang hindi na makatiis ang babae, hindi na ito itinatago ng magkapatid. Direktang tanungin ang pagkakakilanlan ng babae, at sinabing berde ang mata ng kanyang ina.
at ang kanyang mga mata ay asol. Pagkarinig nito ay tumawa ng malakas ang babae, dahil madalas siyang magsuot ng contact lens. Nasa bulsa rin daw niya ang contact lens. Kung hindi siya maniniwala, titingnan niya at tingnan. Upang linawin ang sitwasyon, agad na tumakbo pababa ang magkapatid para maghanap. Pero hinalungkat ng kapatid ang bag at sinabing wala sa bag. Matapos mapagtanto na ang babaeng ito ay tiyak na isang scammer, nagpa siya ang magkapatid na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pero nung papaalis na sila, bigla na naman natauhan si kuya. Mayroong ilang mga lugar kung saan maaaring may mga pagkakamali. Kaya naman, walang sabi-sabi, mabilis siyang tumakbo pa uwi. Nagmamadaling pumunta sa kwarto ng babae. Hanapin ang kanyang bag. Ang mga resulta ay ipinahayag muli. Nakalagay talaga sa bag ang contact lens na sinabi ng babae. At kulay berde din ito. Matapos malaman na niloko siya ng kanyang kapatid, agad na nag-away ang magkapatid, dahilan sa mabilis na pagkulong ng kanyang nakababatang kapatid sa kwarto. Sunod, kalasin ng babae, at yakapin ng mahigpit. Ang kakaiba ay matapos lumabas ng silid ang mag-ina, nawala lang ang kapatid ko nang walang bakas. Parang hindi siya nagpakita, hanggang sa puntong ito, hindi na ito itinago ng babae. Direktang dinala ang bata sa bodega na. Palagi nitong tinatanggihan na puntahan. Matagal na pala talagang namatay ang kapatid niya. Palaging ilusyon sa isipan ng nakababatang kapatid ang pag-iral ni kuya. Ayaw lang niyang harapin ang malupit na katotohanan ito. Kaya naman naisip ko ang kapatid ko. Ngunit sa oras na ito, ayaw pa ring paniwalaan ng nakababatang kapatid ang lahat ng ito. Ang resulta ng isang pagkakamali ay nagdulot ng isang trahedya. Dahil nahulog ang oil lamp sa paligid nito, isang malaking apoy ang sumiklab. Natakot ang nakababatang kapatid at mabilis na tumakbo palabas ng bodega. Pagkagising, gusto niyang sumulong at iligtas ang kanyang ina, ngunit huli na. Ngunit sa oras na ito, dumating sina mama at kuya mula sa likuran. Kahit na sa kanyang isip ay isang pamilya ang muling nagsama. Pero sa totoo lang, imahinasyon mo lang ang lahat. Katulad ng dati niyang ilusyon na laging nasa tabi niya ang kapatid. Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan ng trahedyang ito ay dahil sa psychological trauma ng kanyang nakababatang kapatid. Walang pansin na ng ina, maikli lang ang buhay, pahalagahan mo ang mga tao sa paligid mo. Dadalhin ka ng pelikulang Taurus sa mundo ng mga pelikula.